Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi JCM Pete, Lodi at Leo Acibal, Lodi at Rafi Elias, Lodi J Zumo Jr., Lodi Kevin Bequero, Lodi Jason Aquino, Lodi Reggie Trujillo, Lodi Quid Chonlizer ng Caloocan, Lodi Anime 1, 2, 3, 4 ng Batangas, Lodi Gov Peter ng Aklan, Lodi Vania Valley Ross, Lodi Mercenary Eugene. Congrats Lodi. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-110 kabanata, sa pagpapatuloy. Napasimangot si Kalbo, ang kanyang mukha ay nabalot ng galit at pagkabigla, habang mariing nakatingin sa ating bida, ang kanyang mga kilay ay nakakunot at ang mga labi ay bahagyang nakababa. At naiinis, napasabi si Kalbo nang may bahagyang pasiga at matinding galit, kaya, ikaw pala yon. Napasabi naman ng ating bida na hindi ko alam kung bakit mo sinasabi yan sa akin. Ang matandang nauna sa iyo ay ganoon din ang sinabi. Makikita si Kalbo na mabilis ang galaw. Habang mariin ang kanyang mga mata at nakatuon sa ating bida, puno ng determinasyon at galit. At pagkatapos, bumato si Kalbo ng kanyang kasanayan, ang life-extinguishing needles, mabilis at eksakto ang bawat galaw ng kanyang kamay, ang mga karayom ay kumikislap sa liwanag ng buwan habang lumilipad patungo sa ating bida. Pinagmasdan niya ang mga karayom papalapit, ang kanyang mga mata ay nakatutok at malamig, bawat galaw ay sinuri ng mabuti habang sinusukat ang bilis, ang direksyon, at ang posibleng epekto ng bawat isa. Samantala, mabilis namang tumalon si Kalbo sa ere upang tumakas, ang kanyang katawan ay tila lumutang bago muling tumama sa bubong, ang galaw ay liksi at eksakto. Makikita ang pagkangiwi ng mukha nito na sinabi pa niya sa kanyang isip na kung ang lalaking iyon ang martial master na pumatay kay Elder Pion, kung gayon, ang isang assassin na tulad ko ay walang laban sa harapan. Maaaring wala siyang katapat sa sining ng pakikipaglaban. Pero pagdating sa movement art, hindi niya ako kayang sabayan. Dagdag pa nito sa kanyang sarili habang nasa ere na una, babalik muna ako kay Chol Gayol at sasabihin sa kanya na ang martial master na nananatili sa tabi ni Gal Sarayang ay walang iba kundi si Bayok Liden. Napangisi ito habang sinasabi pa niya sa kanyang isip na natapos ko ang trabaho ng mas madali. Patuloy siyang tumakbo ng mabilis sa kakahuyan, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa lupa na nag-iiwan ng maliliit na alon ng alikabok. At makikita ang sobrang bilis ng kanyang pagtakbo, na halos gumuguhit sa hangin ang bawat galaw ng kanyang katawan, ang kanyang mga paa at kamay ay nag-iiwan ng panandaliang bakas sa paligid, na tila nag-iiwan ng liwanag o alon sa ere sa bawat hakbang. Habang mabilis siyang tumatakbo, makikita ang mukha niya na puno ng pagkabahala, ang mga kilay ay nakakunot at ang mga mata ay malawak, sinusuri ang paligid sa bawat sandali. Kahit na ang katawan niya ay kumikilos ng liksi at eksakto, ramdam ang tensyon sa kanyang ekspresyon. Na nagpapakita na sa kabila ng kanyang bilis at husay, may nararamdaman siyang pangamba o pag-aalala sa paparating na panganib. At ilang sandali pa, lumingon si Kalbo sa likod, mabilis ang galaw ng kanyang ulo habang sinusuri kung may sumusunod o nagtatagpo sa kanyang landas. Napangiwi si Kalbo nang makita niya ang ating bida sa gilid, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat at bahagyang nagkunot ang kilay, habang ang kanyang mga ngipin ay nangangalit. At napasabi si Kalbo sa kanyang isip, paano? Ang salita ay bahagyang pabulong, halos hindi marinig, ngunit puno ng pagkabigla at pagkalito. Nakangiting sinabi naman sa kanya ng ating bida na napunta ka sa perpektong lugar. Ang pakikipaglaban sa loob ng Miriam Alliance ay magiging medyo mabigat na pasanin, alam mo ba? Agad namang umatake si Kalbo sa kanya, mabilis at mariing kumilos, habang sinisigaw ng may galit, manahimik ka. Ang kanyang tinig ay matalim at puno ng tensyon, kasabay ng biglaang pag-ikot ng katawan at mabilis na galaw ng kamay na naglabas ng puwersa. Mabilis namang naiwasan ng ating bida ang atake, habang ang kanyang mukha ay nakangiti, isang malamig at kontroladong ngiti na nagpapakita ng tiwala sa sarili at kasiguraduhan. Bigla namang napatingin siya ng mariin, ang kanyang mga mata ay nakatuon ng matalim sa harapan. Nakita niya pala ang matutulis na bagay sa ere na nakatutuok sa kanya, ang banta ay hindi pangkaraniwan, at ang matulis na sandata na iyon ay handang tapusin ang laban sa isang iglap lamang. Kinuyam ng mahigpit ni Kalbo ang kanyang kamao,
ang mga kalamnan sa braso at balikat ay nanginginig sa tensyon, na isang malinaw na senadoryas na ang matutulis na bagay na nakatutok sa ating bida ay papakawalan na niya. At sa isang iglap, makikita ang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng ating bida, ang liwanag at init nito ay sumiklab sa paligid, naglalagay ng mabilis at nakakatakot na tensyon sa buong tanawin. Habang si Kalbo naman ay mabilis na pumunta sa isang sanga ng puno. Nakatayong matatag ngunit alerto, sinasabi niya ng may galit at pananalig sa sarili, ito ang mapapala mo sa paghamak sa akin. Biglang nagiba ang anyo ng mukha niya, at sa kanyang ekspresyon ay namutawi ang pagtataka. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakataas, ang mga mata ay lumaki ng bahagya, at ang kanyang labi ay bahagyang napangiwi, na para bang hindi niya lubos maisip o maunawaan ang isang pangyayari sa harapan niya. Nakita niya ang usok na tila umiikot sa hangin, paikot-ikot at mabilis na gumalaw. Na parang may sariling buhay, sumasayaw sa mismong paligid. Ang mga mata ni Kalbo ay mariing nakatutok dito, sinusubaybayan ang bawat galaw, habang ang kakaibang anyo ng usok ay nagdudulot ng pakiramdam ng panganib at misteryo, at para bang ang bawat ikot nito ay may dalang babala o lihim na hindi pa niya naiintindihan. At napasabi na ano ito. Makikita ang ating bida na mabilis na pinapaikot ang kanyang kamay, ang bawat galaw ay eksakto at kontrolado, habang ang mga matutulis na talam ay lumilipad sa harapan niya at biglang tumigil sa ere. At makikita ang usok na umiikot sa paligid niya, paikot-ikot at bumabalot sa bawat sulok, habang ang mga matutulis na bagay ay dahan-daang nag-ipon sa harap niya. At ilang sandali pa, ang mga matutulis na bagay ay nagbuklod sa pagitan ng kanyang mga kamay, dumaan sa hangin ng halos walang tunog at nagtipo ng eksakto, parang sumusunod sa kanyang utos. At mariin na nakatingin ang ating bida kay Kalbo. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatutok, habang ang mukha ay nakangiti, isang ngiti na malamig, kontrolado, at puno ng kumpiyansa. At pagkatapos, ang kanyang inipon na puwersa ay bigla niyang itinapon patungo kay Kalbo na nakapwesto sa sanga ng puno. Ang galaw ay mabilis at walang pag-aalinlangan, at sa sandaling iyon ay makikita ang isang alon ng kapangyarihan na sumiklab mula sa kanyang mga kamay. Isang bugso ng enerhiya na humahawi sa hangin, nag-iiwan ng bakas na tila kumikislap at umiikot. Habang ang paligid ay bahagyang nayayanig sa lakas ng pag-ataking iyon, na diretsyong tumutungo sa kanyang kalaban. Napataas naman si Kalbo ang dalawang kamay, mabilis niyang itinapat ang mga ito sa harap ng kanyang mukha bilang depensa. Ang mga braso ay mahigpit na nakaposisyon habang ang kanyang katawan ay bahagyang umatras sa lakas ng paparating na alon ng kapangyarihan. At makikita ang matinding liwanag na unti-unting lumalamon kay Kalbo, sumisiklab mula sa banggaan ng kapangyarihan at bumabalot sa kanyang buong katawan. Na para bang tinatangay siya ng isang alon ng purong enerhiya. Dumaan ang matinding puwersa kay Kalbo, walang awang sumalubong sa kanyang katawan, at makikita kung paanong isa-isang nabubuo ang mga sugat sa kanya. Ang kanyang kasuutan ay napunit at ang balat ay tinatamaan ng lakas ng atake. At ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay bumagsak sa sanga, mabigat at tila nawalan na ng lakas, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakalaylay at ang kanyang ulo ay yumuko, habang ang natitirang galaw ay unti-unting nawawala. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, dahan-daang bumababa mula sa noo patungo sa pisngi, habang ang kanyang mga mata ay napalaki sa matinding gulat at hirap. Ang bawat paghinga ay mabigat at pilit, na para bang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. At ilang sandali pa, napatingin siya sa gilid, bigla ang galaw at may halong gulat ang kanyang mukha, ang mga mata ay muling lumaki habang sinusubukang unawain kung ano ang kanyang nakita. At sa sandaling yon, ang kanyang paghinga ay tila lalo pang bumigat, na para bang ang susunod na mangyayari ay higit pang lalampas sa kanyang inaasahan. Nakatitig sa kanya ang ating bida ng malamig. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa o pag-aalinlangan, tahimik ngunit mabigat ang presensya, na para bang ang simpleng titig na iyon ay sapat na upang iparamdam ang kanyang kapangyarihan at kontrol sa sitwasyon, at sa gitna ng katahimikan ay tila mas lalong bumigat ang hangin sa pagitan nila. Tahimik na inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa makinis nitong ulo, ang galaw ay banayad ngunit puno ng kakaibang bigat, na siyang ipinagtaka nito. Ang kanyang mga mata ay muling lumaki sa hindi maipaliwanag na reaksyon. Nakatitig siya rito ng mariin, hindi kumikibo, habang sa kanyang gilid ay makikita ang usok na unti-unting umiikot at sumasayaw sa hangin, na para bang tumutugon sa kanyang presensya. Mula sa kanyang kamay na nakalapat sa makinis na ulo,
ang usok ay unti-unting lumaki at umiikot. Paikot-ikot at sumasayaw sa hangin na parang may sariling buhay. Napasigaw si Kalbo ng malakas habang ang puwersa mula sa kamay ng ating bida ay tumindi sa kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay kusang napahilig at napiling ang bawat galaw ay pilit na tinatanggap ang bigat ng kapangyarihan. Makikita naman ang malamig na tingin ng ating bida kay Kalbo, ang kanyang mga mata ay matalim at walang bakas ng awa o pag-aalinlangan, tahimik ngunit puno ng kapangyarihan, na tila bawat sandali ay ipinaparamdam ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Ilang sandali pa, ang katawan ni Kalbo ay bumagsak sa lupa, mabigat at walang lakas, kasabay ng pag-agos ng kanyang dugo na unti-unting kumalat sa paligid. Mula sa itaas ng sanga, pinagmamasdan niya ang walang buhay na si Kalbo, ang katawan nito ay nakahandusay sa lupa habang ang ulo ay nawasak. At ilang sandali pa, tahimik siyang napatingin sa gilid, ang kanyang mga mata ay mariing nakatuon sa paligid, bawat galaw at anino ay pinagmamasdan ng mabuti. At pagkatapos, bigla siyang nawala mula sa sanga ng puno, ang kanyang katawan ay kusang lumihis at naglaho sa paningin ng kasing bilis ng kidlat. Mabilis siyang tumatakbo sa pagitan ng mga puno, ang bawat hakbang ay liksi at tiyak, ang mga sanga at dahon ay sumasayaw sa paligid sa kanyang pagdaan, habang ang kanyang katawan ay ganap na kontrolado sa bawat galaw. At sa di kalayuan, makikita si Hidden Fang na may gulat sa mukha na napasabi na hindi ito kapanipaniwala. Natapos niya si Lone Knight ng ganoon kadali? Kahit na mas mahina si Lone Knight kaysa sa akin. Hindi siya ang tipong dapat bumagsak ng ganoon kabilis. Makikita ang gulat sa mukha niya nang ang ating bida ay mabilis na napunta sa sanga ng kanyang kinatayuan, halos hindi maipaliwanag ang bilis at liksi ng galaw nito. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla, ang bibig bahagyang nakabuka, habang ang biglaang paglapit ng ating bida ay nagdulot ng panandaliang pagkabigla at tensyon, na para bang bawat segundo ay nagdudulot ng pangamba sa hindi inaasahang kakayahan ng ating bida. Tahimik siyang dahan-daang lumingon sa kanyang likod, bawat galaw ay maingat at pilit kontrolado, ang kanyang mga mata ay mariing nagmamasid habang sinusuri ang paligid. Napangiti ng malamig ang ating bida na sinabi niya na kaya mayroon pa palang isa. Biglang mabilis na umatake si Hidden Fang, ang kanyang galaw ay parang kidlat, at kasabay nito ay isang mabilis na pagsabog ang sumiklab sa paligid, na nagdulot ng liwanag at hangin na humaplos sa paligid. At pagkatapos, mabilis na tumalon ito sa sanga. Ang katawan ay liksi at kontrolado habang tumatakas, halos lumutang sa ere bago muling tumama sa ibang sanga. Napasabi pa ito na buwisit. Lumingon ito sa likod habang tumatakbo na sinasabi sa kanyang isip na mas malakas siya kaysa sa inaasahan namin. Sa unahan, biglang may makikitang isang trap, mga tali na nakalatag at nakaigting sa pagitan ng dalawang puno kung saan siya dadaan. Ngunit mabilis itong dumaan sa itaas ng trap, ang katawan ay umikot at lumundag ng maliksi, halos hindi maaninag sa mabilis na galaw. Ngumisi ito habang nakatingin sa likod na sinabi pa sa kanyang isip na naglagay lang ako ng mga formless threads bilang pag-iingat, hindi ko akalain na magagamit ito ng ganito. Sige, lumapit ka sa akin ng ganyan. Sa sandaling pumasok ka para hulihin ako, ang buong katawan mo ay magkakapira-piraso. At makikita ang ating bida na mabilis na dadaan sa trap, habang mariing hinahabol si Hidden Fang. Nagulat naman siya nang mapansin ito, agad na napatingin ng mariin. Agad niyang inikat ang katawan habang dumadaan sa trap, at makikita na nawasak ang tila sinulid na nakatali sa magkabilang puno, pumutok at naputol sa lakas at galaw ng pagdaan niya. Napatingin naman ito na may hindi makapaniwalang mukha na sinabi sa isip na ang mga formless threads o walang anyong mga sinulid, na hindi man lang maputol ng talam, ay naputol ng ganoon lang. Napangiti naman ang ating bida na sinabi na may ginagawa kang medyo kawili-wili. Mabilis namang pamatong ito sa puno na hinawakan ang kanyang sandata na sinabi pa niya sa isip na wala ng paraan para makatakas sa kanya. At ilang sandali pa makikita na malakas na tumalon ito pabalik sa ating bida. Nakangiwi ang mukha nito, isang halo ng galit at determinasyon, habang sinalubong niya ang ating bida, hawak ng mahigpit ang espada na handang tumama. Ngunit mabilis na naiwasan ng ating bida ang pagtusok nito, ang kanyang katawan ay kumilos ng maliksi at eksakto, bahagyang humakbang sa gilid habang iniiwasan ang matalim na espada. May malamig na tingin ng ating bida na sinabi pa niya na kaya isa ka rin palang asasin. Muli na namang winasiwas nito ang kanyang espada sa kanya.
Ngunit naiwasan niya ito na bahagyang ibinaba ang katawan. Makikita ang lumiliwanag na mga mata nito, mariing nakatutok sa ating bida, puno ng galit at determinasyon, habang ang ating bida naman ay napalaki ng mga mata sa pagkagulat o pagtataka. At mula sa malayo, makikita ang malakas na mga atake na gumuguhit sa hangin, ang puwersa ay paikot at kumikislap habang dumadaan sa paligid. At ang usok sa lupa ay umaakyat sa ere. Mula sa ilalim ng bilog na buwan makikita ang usok ng enerhiya na naiwan sa hangin. Makikita sa makapal na usok si Hidden Fang, ang katawan ay bahagyang natatabunan habang mariin siyang nakatingin sa ating bida. May seryosong titig din ang ating bida kay Hidden Fang habang unti-unti siyang lumalabas mula sa makapal na usok. Ang mga mata ay matalim at nakatutok, walang bakas ng takot o alinlangan. Makikita sila sa gitna ng makapal na usok, nakatayo ng matatag, nagkatitigan ng mariin. Ang bawat sandali ay tila huminto, ang tensyon sa pagitan nila ay nararamdaman sa bawat iglap. May malamig na tingin ng ating bida kay Hidden Fang, ang kanyang mga mata ay matalim at walang bakas ng awa o pag-aalinlangan. Humakbang siya palabas ng usok, at sa mabilis at eksaktong galaw, ang kanyang paa ay bumaon sa lupa ng malakas. Nag-iiwan ng bakas ng lakas sa lupa. Agad niyang naitulak at napunta sa harapan ni Hidden Fang, na ikinagulat nito. Ang mga mata ay lumaki at ang katawan bahagyang napahinto sa pag-atake. Tinamaan niya ito ng solid sa katawan, at ang impact ay agad na makikita sa hangin, ang alon ng puwersa ay sumabog at bumalat sa paligid, na para bang humahaplos sa hangin at nag-iiwan ng bakas ng lakas. Ang katawan ni Hidden Fang ay bahagyang napaatras sa tindi ng tama, at ang bawat galaw at reaksyon ay malinaw na nagpapakita ng bigat at tindi ng atake. Habang ang paligid ay napuno ng tensyon at dami ng enerhiya mula sa malakas na impact. Muli na namang umusok ng makapal, at makikita itong unti-unting umangat sa ere. Sa lakas ng tama, hindi na nakatayo si Hidden Fang, ang katawan niya ay bahagyang natabunan ng lupa, nakahandusay at tila wala ng lakas. Mariin na tinignan ng ating bida si Hidden Fang, ang kanyang mga mata ay matalim at walang bakas ng awa o pagkabahala. Ang titig niya ay puno ng kontrol at determinasyon, tahimik ngunit mabigat, na para bang ipinaparamdam niya sa kalaban ang tagumpay at dominasyon sa laban. At ilang sandali pa, nawala na siya sa kanyang kinatatayuan, mabilis at tahimik ang galaw, iniwan si Hidden Fang na walang buhay sa lupa. Ang katahimikan ay bumalat sa paligid, habang ang bakas ng nakalipas na laban, ang usok, alikabok, at bakas ng puwersa, ay nanatili, naglalarawan ng husay, kapangyarihan, at malamig na kontrol ng ating bida sa buong engkwentro. At dito na po nagtatapos ang ika-110 kabanata. Ika-111 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang gusali ng Alliance, ang loob nito ay puno ng ilaw na kumikislap sa bawat sulok, nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan ngunit may bahid ng tensyon. Mula sa labas, makikita si Galzariang, nakatayo sa ground. At ilang sandali pa, napatingin siya sa gilid, bahagyang inilipat ang kanyang mga mata na parang may naramdaman sa paligid. Naramdaman niya ang presensya bago pa man ito makita, isang pamilyar ngunit mabigat na aura na dahan-daang lumalapit. At sa isang iglap, ang ating bida ay bumaba sa kanyang gilid, tahimik ang paglapag. Ibinuka ang kanyang kamay na sinabi sa kanya ni Galzariang na ano bang nangyari. Sumagot ang ating bida na may assassin na nagtatangka sa iyo, kaya pinuntahan ko at niligpit ko. Napalaki naman ang mata ni Galzariang sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na kung nakagawa sila ng hakbang sa loob ng Miriam Alliance, siguradong isa silang top-class assassin. Sinabi pa niya sa isip habang nakangiti ang ating bida na nakatingin sa kanya na at heto siya. Nagsasalita na parang naglakad-lakad lang pagkatapos pumatay ng ganoong klaseng tao. At sinabi niya sa ating bida na aking Panginoon, mas bihasa ka pa kaysa sa inaakala ko. Mariin namang napapikit ang ating bida habang bahagyang napababa ng ulo. At seryosong sinabi niya na ang tunay na laban ay darating na sa lalong madaling panahon. Ihanda mo ang iyong sarili. Tumugon sa kanya si Galzariang na gagawa ako ng mga paghahanda sa sarili kong paraan. At pagkatapos makikita ang gilid ng bubong, sinabi ni Chol Gayol na sina Lone Knight at Hidden Fang ay hindi pa rin bumabalik.
Napahampas ng kamao ito sa lamesa na napasigaw na buwisit. At naiinis na sinabi nito na anong klaseng martial master ba ang mayroon sila doon. Nagpadala ako ng isang top-class assassin para lang mapalabas sila at iwasan ang laban para lang makita kung sino ang nandoon. Dagdag pa niya habang napangiwi ng labi na naiinis na sinabi na hanggang ngayon. Tayo pala ang pinaglalaroan. Akala ko ang lugar na ito ang ating hunting ground, pero lumalabas na ito pala ang kanilang fishing hole. Mula sa likod niya sinabi ni Chol Gayol na ano ang plano mong gawin ngayon. Tahimik lang ito na mariin na nakatikom ang lobby. At nagulat ito nang sabihin sa kanya na tawagin ang Northern Abyss Squad. At napasabi sa kanyang sarili na ang Northern Abyss Squad ay ang mga elite troops ng sindikato na ginagamit lamang kapag sumiklab ang digmaan. Gusto niyang gamitin sila ngayon? At sinabi niya dito na seryoso ka ba? Tumugon ito habang tumatayo na oo. At naiinis na sinabi nito na kung mabibigo ako sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakaroon ng isa pang tsansa. Kung sasabihin ko sa syndicate ang nangyayari dito, papayagan nila ito. Napasabi naman ito na ako ang gagawa ng kahilingan. Tumingin ito sa kanya at sinabi na at gamitin si Juchol Rayang, ang pinuno ng Bright Moon Corps, para mapalabas si Gal sa Rayang mula sa Merm Alliance. Kung sasabihin natin sa kanya na gusto nating makipagkita ng lihim, lalabas siya. Tumugon ito habang nakapikit na sinabi na opo, ma'am, at lumipat ang eksena sa Merm Alliance. Isang karwahe ang lumabas dito na tumatakbo papalayo. Sa daan, makikita ang isang malaking kahoy na nakaharang sa gitna ng daanan, nakabalandra at tila sadyang inilagay upang pigilan ang anumang daraan. Napasigaw sa gulat ang nagmamaneho, ang kanyang mga mata ay lumaki habang nakita ang kahoy na nakaharang sa daan, at agad niyang hinayla ang renda upang patigilin ang karwahe. At nang tuluyan ng tumigil ang karwahe, biglang lumabas ang mga tao mula sa harap at likuran nito. Tila mga aninong sumulpot mula sa dilim. Ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay at organisado, nagpapakita na hindi ito basta-bastang pangyayari kundi isang planadong pagharang. At makikita ang mga ito na ganap ng napapalibutan ang karwahe, nakapwesto sa bawat panig na tila walang iiwang puwang para makatakas. Ang kanilang mga anino ay gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng araw, habang ang kanilang tindig ay matatag at handa sa anumang mangyayari. Ang hamarang pala sa kanila ay ang lalaking may peklat sa mata. Na nakangising sinabi nito na kalad ka rin si Gal sa Rayang palabas ng carriage. Agad namang sumunod ang kanyang tauhan, at binuksan ang pinto ng karwahe. Napangiti ang lalaking may peklat sa mata habang nakatitig sa kanyang mga tauhan, ang ngiti ay malamig at puno ng kontrol. Ngunit pagkabukas ng mga ito, laking gulat nila nang walang laman ang loob ng karwahe. Ang karwahe ay tahimik at bakante, walang bakas ng tao o bagay na inaasahan nilang makikita. Makikita ang bubong ng karwahe na may malakas na sumisigaw na walang tao sa loob ng karwahe. Nagulat ang lalaking may peklat sa mukha nang marinig ang malakas na sigaw, at sa unang pagkakataon ay napabuntong hininga siya habang ang kanyang malamig na ngiti ay bahagyang napawi, pinalitan ng pagkabigla at hindi inaasahang pagtataka. At naiinis, mahigpit niyang binitiwan ang mga salitang, ang buwisit na dagang yon. Na may halong galit at pagkabigla. Dagdag pa nito na parabang naramdaman niya ang kaganapang ito ng maaga at alam na niya ang darating na hindi inaasahang pangyayari. Tumalikod siya ng mabilis habang binibigkas ang utos ng may matinding determinasyon, aatras na tayo, patayin ang kutsero. Agad na sumagot ang isa habang bubunot ng espada sa kanyang likuran na opo, sir. Napapikit ito habang sinasabi sa kanyang isip na hindi ako makapaniwala na pinapante nila ang Northern Abyss Squad ng pagkalayo-layo para lang sa wala. Biglang napalaki ng mata ito sa pagkagulat. Nakita niya ang kanyang tauhan sa ere na umiikot ang katawan. At pagkatapos, bumagsak ito ng malakas sa harapan ng lalaking may peklat sa mata, at mariing pinagmamasdan ng lalaki ang nakahandusay na katawan, na tila wala ng buhay ang kanyang alagad sa lupa, tahimik niyang itinataas ang kanyang tingin, ang malamig at walang emosyon niyang mata ay naglalahad ng galit. Habang tinatanggal ng ating bida ang kanyang salukat sinasabi niya habang nakangiti na kung hindi niyo nahanap ang taong hinahanap niyo, dapat ay umalis na lang kayo. Bakit niyo papatayin ang kutsero? At isang lalaki na naman ang bumagsak sa harap niya, ipinabagsak ng kanyang kamay, at muling tumigil ang oras sandali sa paligid habang mariing pinagmamasdan ng lalaking may peklat sa mata ang naglalagablab na katahimikan,
ang bawat galaw ng nahuhulog na katawan ay tila nagpapatibay sa kanyang malamig na dominasyon. At sinabi nito na sino ka? Seryosong sinabi ng ating bida na ang taong hinahanap nyo. Napatingin naman ang lalaki sa kanyang alagad na nakahandusay sa lupa, at sa kanyang kamay na may bahid na dugo. At masayang sinabi ng lalaking may peklat sa mukha na kaya hindi pala lubos na nasayang ang pagpunta namin dito. At makikita na ang mga alagad nito ay mabilis na sumugod sa kanya. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon at agresyon, habang ang hangin ay tila humahadlang sa kanilang bilis at ang lupa ay natutunaw sa bawat paglipad ng kanilang alon ng galit. Nagpapahiwatig na ang laban ay hindi pa nagtatapos at ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig ay umabot sa sukdulan. Malapit na sa ating bida ang mga kalaban, sumusugod ng walang alinlangan, habang siya ay nakatayo lamang ng matatag, tahimik at walang galaw. At isa sa kanila ay makikita ng itataas ang espada, nakatuon sa ating bida, na tila handang tusukin siya sa anumang sandali. Mabilis niya itong iniwasan sa isang iglap, ang kanyang katawan ay gumalaw ng may liksi at eksaktong timing. Habang ang espada ay dumaan lamang sa hangin na tila wala siyang tinamaan, kasabay nito, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At sa loob ng isang iglap matapos niyang makaiwas, mabilis niyang ibinalik ang galaw at binigyan nito ng isang malakas na suntok, ang kanyang kamao ay ramagasan ng may bigat at puwersa, tumama ng direkta sa katawan ng kalaban at nagpalipad dito paatras. Sa kanyang likuran, isang kalaban na naman. Ang mabilis na sumusugod sa kanya, ang yabag nito ay mabigat at puno ng pagnanais na makabawi, habang ang sandata nito ay nakataas at handang sumalakay anumang sandali. Mabilis naman niya itong sinalubong gamit ang kanyang siko, isang matalas at eksaktong galaw na agad tumama sa paparating na kalaban, na tila ba inaasahan na niya ang pag-atake kahit mula sa kanyang likuran, at sa lakas ng impact ay napaatras ang kalaban habang ang galaw ng ating bida ay nanatiling kalmado at kontrolado. Isang kalaban na naman ang mabilis na susugod sa kanya, halos walang pagitan ang mga pag-atake, habang siya naman ay mabilis na iniikot ang kanyang katawan sa isang makinis at kontroladong galaw. Iniwan niya ang dalawang kalaban sa kanyang likuran, matapos niyang bigyan ng mga ito, habang buong bilis siyang sumugod patungo sa paparating na kalaban. At makikita ang mariin niyang mga tingin dito, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon, tila tumatagos sa mismong kalooban ng kanyang kalaban. At muli, may isa na namang sumugod sa kanya mula sa ere, mabilis at walang babala. Naiwasan niya ito sa eksaktong sandali, bahagya lamang niyang inilipat ang kanyang katawan kaya't ang pag-atake ay dumaan lang sa kanyang harapan. Bumawi siya ng atake sa isang iglap, at sa bilis ng kanyang galaw ay agad niyang sinalubong ang kalaban ng isang malakas at matulis na sipa, ang kanyang paa ay ramaga sa hangin at tumama ng may puwersa, dahilan upang mapaatres ang kalaban habang ang impact ay umalingaw sa paligid. Na tila nagpapatunay sa kanyang hindi matitinag na kontrol sa gitna ng laban. Nagulat naman ang lalaking may peklat sa mukha sa kanyang nakita, ang malamig niyang ngiti ay bahagyang napawi, at sa unang pagkakataon ay tila naantig ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang galaw ng ating bida. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban sa lupa, bawat galaw ay mabilis at eksakto, ang kanyang mga suntok, siku, at sipa ay tumama ng may matinding puwersa, na nagpapalipad sa kanila paatras o nagpapahandusay sa sahig. At isang kalaban ang napatilapon sa harap ng lalaking may peklat sa mata, ang katawan nito ay bumagsak ng malakas sa lupa, habang ang malamig at matalim na tingin ng lalaking may peklat ay nakatuon sa nahulog na biktima. At tahimik niyang pinagmasdan nito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng kanyang alagad na nasa lupa, ang katahimikan niya ay puno ng bigat at banta. At tahimik niyang itinaas ang kanyang tingin sa ating bida, ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Puno ng pagtataka at bahagyang galit, habang ang katahimikan ay nagiging mabigat sa paligid. Nakangisi naman ang ating bida, ang ngiti ay puno ng kumpiyansa at bahagyang pangungutya, habang mahinaong napahawak siya sa kanyang damit. Seryoso ang mukha ng lalaking may peklat sa mata nang bumunot siya ng espada, na naglalabas ng kakaibang enerhiya, at sa pamamagitan ng titig at tunog ng kanyang boses ay sinambit niya, kaya pala ito ang dahilan kung bakit tinawag nila kami. Mariin naman na nakatingin ang ating bida na may ngiti sa labi. Sinabi nito sa kanya na hoy, ikaw. Sa tingin mo ba ay mapoprotektahan mo si Galzariang? Napalaki naman ng mata ang ating bida na napasabi na ano. At lumipat ang eksena sa Miriam Alliance.
Makikita dito ang dalawa na dahan-daang papasok sa alliance. Habang seryosong nakatingin ang babae, sinabi sa kanya ni Chol Gaeol na gaya ng iyong iniutos, ayon sa impormasyon mula kay Ju Chol Ryang. Hindi lumabas si Gal Zaryang sa Miriam Alliance. At nang marinig yun agad na napangiti ang babae. At sinabi pa nito na tama. Ang matalinong buwisit na yun ay hindi magkakamaling mapansin na isa itong bitag. Malamang ay gumawa siya ng counter trap o baligtad na bitag para palabasan tayo. Siguradong ipinadala niya ang Martial Master na nagpoprotekta sa kanya. Sinabi naman ni Chol Gaeol na si Gal Sarayang ay balitang nasa kanyang opisina. Napangiti naman ito ng mariin. At sinabi habang makikita ang gusali na ito na Terra na. At dito na po nagtatapos ang ika-111 kabanata.